Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pinapaalala ni Ben Simmons sa mga madla na siya'y magaling pa rin sa basketball at tila iyan daw ay kanilang nakakalimutan na. Ayon sa panayam kay Ben Simmons, nakakalimutan daw ng mga tao kung gaano siya kagaling kung siya'y healthy. I can play basketball, I'm pretty good, right? For me, it's just being consistent with that and staying on top of my body, getting better every day and staying in the gym with us guys. Magkakaroon muli ng tsansa si Ben Simmons sa season na ito upang patunayan na meron pa siyang natitirang gasolina sa kanyang tangke. Sa mga nagdaang season, siya ay ginagambala ng mga injury at halos kada off-season siya ay nagpo-post ng kanyang mga workout videos at mga litrato na siya'y handa na. Kaso, hindi pa man nagsisimula ang NBA season ay nagkakaroon siya ng setback. Pero ngayon, 100% na rin sinisigurado ng Brooklyn Nets na siya'y handa ng makasabak sa aksyon. Isa ito magandang balita para sa Nets sapagkat marami ng milyones ang kanilang nagagasta kay Ben Simmons sa tuwing ito'y na-injured. Kumbaga, hindi nila napapakinabangan. Maliban sa kanyang pagbabalik, marami rin ang nag-aabang kung siya'y titira na ba from the 3-point line at sa mid-range dahil alam naman nating yun ang kanyang malaking kahinaan. Matunog ngayon ang pangalang Adam Schefter na posibleng pumalik kay Adrian Wojnarowski bilang senior NBA insider. Sa ngayon, ang kanyang assignment ay nasa NFL. Ngunit nakitaan nga ng pagkakaisa ang dalawang kampo, itong kampo ni Schefter at ang kampo ng ESPN sa isang posibleng promotion niya bilang NBA insider. Potential pa lamang yan at hindi pa opisyal. Kung gayon man, magiging ultimate NBA insider itong si Adam Schefter sa kadila ng mayroon pa siyang NFL duties. Maliban sa kanya, isa pa ring name to watch ang pangalang Shams ng The Athletic na umalis ng ngaho sa stadium. Samantalang si Brian Windhorst ay posible ring mapangalanan. Malapit na magkaibigan si Gary Payton and Klay Thompson at kabilang rin sa mga nalulungkot sa Golden State Warriors itong sa Payton sa kanyang pag-alis sa Warriors. Sa media day mga idol, inamin mismo ni Gary Payton na siguradong kanilang mamimiss ang kanyang presensya. Pero hindi na rin siya makapaghintay na bantayan itong si Klay Thompson at butatain. Walang pinapatawad si Gary Payton kahit na nga si Nikola Jokic ay kaya niyang i-block at bantayan. Ngayon itong si Klay Thompson naman ang posibleng babantayan niya para sa Dallas Mavericks kung saan alam niya na ito'y hindi mo talaga dapat na iwanan sa 3-point line dahil kahit papano siya'y isang deadly na shooter. Kumpiyansa nga si Mark Cuban na magkakaroon daw ng maraming open spot itong si Klay dahil sa kakayahang maka-attract ng maraming defender ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Ngunit sinisigurado nga ni Gary Payton na hindi niya iiwanan itong si Klay Thompson. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.